Ayun, magandang hapon mga lods. For today's video, mayroong mga nag-comment dahil nga nagpalit tayo ng 17 grams na flyball at kinukumusta nila kung ano yung experience natin sa mga akyatin. So actually ito, paakyat ito mga lods yung daan na to. Nahingal ako kasi galing kami sa may baba, naglakad ngayon paakyat. So ito, start engine tayo. So nag-change oil na pala. So experience sa 17 grams sa mga akyatin. So actually hindi po talaga siya nahihirapan mga lods. So ngayon ipapakita ko sa inyo. So ito yung pinakamataas na akyatin dito banda sa may Makaraskas mga lods. Ayan. So maintain tayo ng piga. Pakita ko sa inyo kung gaano kalakas. Ayan. So mataas yan. Kung nakapansin ninyo yung dinadaanan natin. Ayan o. Maintain na yung piga natin. So 25, 27. So wala, naka-maintain lang yan. Ganun siya kalakas. May uubot pa yan. Yan. So malakas din siya sa akyatin mga load 7 na meron tayong mga angkas or karga dito sa harap. So hindi rin po kayo bibitinin sa mga akyatin. Yan, sa mga nagbabalak ng 17, aray ko, pinasukan ng insekto yung mata natin. Hapon na kasi mga lodi. Ayun o, 619. Dami nang lumilipad. So saram na tayo ng ating lens or salamin natin para daming lumilipad kasi tagbunga ngayon ng mangga dito. So yung mga black bag na lumilipad na insect. So ayun mga lods, balik tayo sa 17 grams. Kumusta nga ba sa mga akyatin? Actually mga lodi, talagang mapaakyatin man yan or patag itong 17 gram, wala akong masabi mga lodi. So napakalakas mga lods. So yung mga kagandahan sa 17 grams na flyball na ito, kahit nga na minor lang yung takbo natin or hindi masyadong pumipiga, so pakiramdam natin kargado yung motor natin mga lodi. Ayan o, hindi siya nahihirapan. So maintain lang. So gumagastos or lumalakas lang ang kain ng 17 grams kapag syempre pag nagwaswasan mga lods, kapag sa patag-patag yung sinasabing full acceleration, walang babaran yung piga. So doon siya na gagastusan kasi nga syempre 100 plus na rin yung takbo noon, kaya matakaw rin talaga kumain ng gasolina. Pero kung ganito lang sa ano lang mga lodi, yung chill rides lang sinasabi ninyo, so talagang hindi kayo makakaramdam na nahihirapan yung motor mo, lalo na naka 160 ka. Ito normal lang na piga lang, parang rides lang. Ito akyatin yan ng kaunti, pag piniga mo yan, sasabay din yan yung bilis na paakyat mga lodi. So nakaraan biyahe kami, kung sino man makakabiyahe, kung taga Palawan ka, dito sa bago mag El Nido Palawan mga lods, merong mahabang akyatin dyan, siguro mga 2 kilometro, I think mga ganun, paikot-ikot, mahabang akyatin. Tapos may paikot-ikot pa yung mga lodi. Kadalasan doon yung mga truck or mga sasakyan na hindi nakakaakyat. So that time mga lods, may mga karga kaming bag, 2 bag dito, tapos angkas ko, anak ko, tsaka asawa ko mga lods. So bigat ko nasa 68, asawa ko ay nasa 62 or 60. Then syempre may kasama pa plus yung mga bagahe namin. Then puno din yung
top box ko. So sa may akyatin na yun mga lords ay hindi siya nahihirapan. So tumatakbo pa siya ng 65 to 70 kilometer per hour. So okay, ibig sabihin malakas pa rin siya. So hindi yun sa nasasagad, hindi ko yung sinasagad mga lords. Hinayaan ko siyang makaakyat. So kahit hindi mo siya hindi mo pigain, ayun, tapos naka-maintain ka lang. So kahit naka-maintain ka lang, so aakyat at aakyat, ahon at ahon yung ating 17 grams. So no worries mga lods, kahit na kargado kayo, na kahit naka 17 grams kayo mga lods, hindi po yan siya basta-basta atras at mahirapan sa mga akyatin. So yun lang ang pinaka-experience ko sa 17 grams. Unlike before, 19 grams hindi naman siya, although nahihirapan, no, maganda naman yung 19 grams. Ang sarap lang nun ay malakas, sobrang lakas ng duluhan. Yung mga may bibigat na bola ay talagang maganda sa duluhan mga lods, lalo na kapag puro patag yung daanan nyo, gaya nito. Kapag puro patag, talagang pabor na pabor yung 19 grams na bola. Grabe oh. So minor lang tayo. So chill rides lang tayo mga lods, dahil nga pag ganitong oras marami ng mga sasakyan na umuwi galing trabaho. So para safe lang na yung ating biyahe, kasi medyo madilim-dilim na rin. Yan, naka 17 grams. Sa mga naka 17 grams dyan mga lodi, kung ako sa inyo, try nyo i-lighten din yung inyong pulley. Yan, so may mga nakikita rin akong nag-lighten ng pulley, tapos doon sa kanyang flyball nagbaba siya ng kaunting timbang, tapos basta parang as in, parang mo naka-set, naka-CVT set ka na. So kahit na hindi naka-spring pulley, yung pulley mo lang, so regroove lang kaunti, tapos yung kanyang bell may regroove para yung arangkada ng motor mo ay ayan, sabay doon sa acceleration natin. Sabi na oh. So actually mga lodi, talagang ano no, hindi mangangalay yung kamay mo dito, lalo pag sa long rides. So hindi ka piga ng piga, lalo na pag sa ganitong patag or mga ahunan, kurbada. So hindi tayo piga ng piga, so naka-maintain lang, pwede ganyan. So alalay lang ng preno, hindi nakakangalay na para ibuylo pa yung motor natin, no? So yun ang kagandahan. Actually maninibago po talaga kayo mga lodi pagdating sa 17 grams. Malaking pinagbago sa takbo, siyempre doon sa bilis na ang ano natin. So talagang maninibago kayo. Pero kung ako sa inyo, kapag tip ko lang sa inyo mga lods, no, bago po kayong magpalit ng 17 grams, so pudpurin nyo muna yung inyong 19 grams mga lods, para hindi tayo magastusan. At siyempre sayang din, stock yan eh. So pwede na kayo magpalit ng bola
after 1 year, pwede na siguro yan yung pliable palitan ninyo. At the same time yung stock pulley natin mga lods, makikita nyo makakaroon po yan ng kanal. So kung mararamdaman ninyo kahit anong sagad ng piga ninyo mga lods, ay halos hanggang doon lang. So hindi na siya tumataas. Yan, kung napapansin ninyo, kapag nag 1 year na yung motor nyo or even na 1.5 years, tapos kahit anong sagad ninyo, pakiramdam nyo bumabagal yung motor ninyo. So hindi po yan bumabagal mga lodi. So meron lang yan dun sa kanilang pulley or pulley set nya, may nagkakaroon ng groove o yung kanal. So nagkakaroon ng kanal doon sa pulley nyo. So kahit anong sagad ninyo mga lods, hanggang doon lang yan nasasabit doon sa may kanal. Meaning kung yung takbo ninyo ay parating nasa 80 lang, 80 lang, so hanggang doon lang yung angat ng belt sa ating pulley. So hindi natin nasasagad hanggang taas. Ngayon kung hanggang doon lang yung takbo natin hanggang 80, so kahit anong sagad po natin hanggang 80 lang talaga yung akyat ng takbo natin, gawa ng sumasabit na po doon sa kanal, doon sa may pulley natin. So nakaraan ganun yung nangyari sa Onyx, kay Onyx. So hanggang 85 to 90 lang, hindi na siya tataas. Tapos kung tataas man siya, hanggang doon lang sa 92, 93, tapos hindi na siya aangat. So ngayon pina-check ko, ayun, kaya ako nakapalit ng bola, kasi nga yung bola na ang stock ko ay nagkwadrado na mga loads, kaya pala nung tumatakbo siya ay parang may tagadagadagadagadagadagad. Ngayon pakiramdam ko doon sa panggilid natin. So akala ko may mga bato na pumasok doon sa natin, sa panggilid. So upon checking, yung pulley ball natin ay yung bola, fly ball pala. Yung bola natin ay kwadrado na siya. Kaya ayun, nung pinalitan ko ng 17, tapos napansin din namin yung kanyang pulley ay meron ng kanal. So ayun, regroup natin, pinatanggal ko yung kanal mga lods. So nagpantay. Ngayon back to na siya, parang back to stock na naman ulit yung lakas. Pero dumagdag kasi nga na ganun tayo, nagpalit tayo ng bola. Kasi yung bola na nilagay natin nakaraan, mabigat nga. So dito naman sa Palawan hindi naman gaano puro akyatin yung mga kalsada dito. So kaunti lang, sa norte lang banda yung medyo mga may akyatin. So the rest ay halos kapatagan na, lalong-lalo na dito sa Southern Palawan. So ayun lang, konting tips para syempre iwas gastos na rin sa inyo, no? Kapag galing stock, mas okay na pudpurin nyo muna or gamitin nyo muna kahit na 1 taon mga lods, para naman hindi sayang yung pagpapalit nyo. Kasi kapag galing stock mga lodi, asahan nyo na malakas din naman yan. So dinesign yung bola na yon na 19 at stock lahat, dinesign yun para makatipid tayo sa gasolina. So more on si Honda parang nakapokus dun sa paano tayo makakatipid ng gasolina, at the same time yung bilis or yung lakas ng makina or bilis ng engine natin, no? Yung motor natin nandoon pa. So kung napapansin ninyo, wala ganong upgraded features or technology, advanced features or technology itong yung mga nilalabas nila mga scooter. Pero kung nakikita ninyo mga lods, bumabawi sila dun sa speed. Doon sila nakafocus sa speed. So talaga hindi ka mapapahiya pag Honda yung pinili natin. Actually depende yan sa setup ng mga itsura ng mga nilalabas nilang motor kung para saan. So kung nakikita niyo si ADV,
na 160, EDB 150. So sabi nila mabagal, opo, mabagal po talaga mga lodi dahil nga sa bigat din ng kanyang katawan at naka-design siya pang off-road. So ibig sabihin mga lodi, kung pang design niya naka pang off-road, ibig sabihin hindi mo naman kailangan ng top speed dito sa off-road, di ba? So ang mahalaga doon ay malakas yung kanyang torque, yung kanyang starting na maakyatin na hindi siya mahihirapan. So doon po nakapokus. Depende po yan sa labas nilang motor. So pang adventure bike, pwede yan. Pero kung pang biyahe-biyahe mga lods, matipid, mabilis. So syempre dito na tayo sa mga click natin. Talagang wala akong masabi pagdating sa speed nito. No? So ginabutan na tayo ng gabi sa daan mga lods. So tamang chill rides lang tayo. So yun lang mga lodi, no, for today's tip. So medyo ginagabi na tayo at kailangan na nating magmadali dahil may pasok pa tayo mga lods. Ayan, so kung may nakuha ka mang tips regarding dito sa 17 grams na nagtanong kung kumusta nga ba yung 17 grams sa mga akyatin, so sana mga lods ay nasagot ko yung katanungan, no. Sana kung magpalit man kayo ng 17 grams, siguraduhin yung mapudpud nyo na yung 19 grams nyo para hindi sayang yung ano ninyo, yung pera, yung bola natin na ipapalit. So yun lang, hanggang dito na lang yung video natin. So kung may nakuha kang tips mga lods, hinikayat kitang please subscribe our YouTube channel mga lods and the other social media platform. Ayan, Legendary TV po. So yun lang, and ride safe pa.